So ito nga mga kabayan, isang kababayan nating OFW na nagtatrabaho rito sa Saudi Arabia. Siya po ay nag-post sa sarili niyang account sa social media, sa Facebook, na siya ay patay na. At naglabas pa siya ng video na siya ay sinasakay na sa ambulansya. Pero ginawa lang daw niya ito para mapansin ng kanyang pamilya sa Pilipinas. At halos umabot ng million views daw ang kanyang video na ito, pero hindi pa rin siya napansin ng kanyang pamilya. At siya ngayon ay nag-viral at binabas ngayon ng kapwa OFW sa kanyang ginawang pagpanggap na patay na. Watch po natin ang kanyang video sa kanyang paghingi ng sorry at sa ating mga OFW na nakakita sa kanyang pag-post na siya ay nagpanggap na patay na dito sa Saudi Arabia, mga kabayan. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. I don't wanna let her go. Maybe my love will come back. Ala, sorry. Pasensya na kayo mga kabayan na. Ala, akala ko yung mga relatives ko talaga ang mabulaga. Kayo talaga yung nabulaga sa akin mga kabayan. Ala, hindi ko na alam ano yung gagawin ko. Ala, kayo yung nabulaga sa akin mga kabayan kasi kahapon mga kabayan, hindi ako nakatulog, nagka-insomnia ako. Tapos gusto ko nang kontakin kapatid ko, anak ko, pamilya ko, hindi sila lahat makontak. Kaya ang ginawa ko mga kabayan, bulaga ko sila ba, yung ganun yung ginawa ko, experiment ko sa kanila ba, dahil 'di ba sabi nila na saka lang sila makaalala pag pag nawala na tayo, ganito ganyan. Ala, hindi ko akalain mga kabayan na ganito yung nangyari. Kayo yung kabayan, kayo yung nabulaga ba, hindi yung mga relatives ko. Dahil alam nyo, yung kapatid ko, kahit nag-viral to ba na hindi ko akalain, umabot siya ng million views, pero yung kapatid ko wala talagang chat. Wala talagang chat yung kapatid ko. Yung relatives ko may isang nag-chat na OFW din na related sa akin ba na OFW. Hello, uy. Ala, sorry kayo mga kabayan, pasensya na talaga kayo mga kabayan. Hello, uy, experiment ko lang talaga mga kabayan para sa relatives ko, sa kaibigan ko siguro, ganun, kung maalala lang tayo na kung wala na tayo, ganun yun, ganun kabayan. Hindi ko akalain kayo yung nabulaga sa akin mga kabayan, uy. Allah, naiiyak ako kabayan dahil hindi nyo ako kilala. Nakilala nyo lang ako sa social media, tapos ganun yung reaction nyo sa akin. Ganun yung pag-aalala nyo sa akin. Madaming tumawag. Yung iba gusto ng confirmation na nawala na ba ako. Ala, uy. Hindi ko man akalain, uy, na kayo man nabulaga yun. Uy. Experiment ko man yun sa mga relatives ko ba. Ala, sorry talaga, Cyril Albatakim mo. Sorry talaga. Ano lang talaga yun, experiment ko lang talaga yun sa relatives ko. Sa kapatid ko, until now, hindi talaga nagchat-chat. Nagchat man, manghingi lang ng pera. Ayoko nang ganun talaga eh. Yung mag-chat lang, manghingi ng pera. Gusto ko, kumustahin ako ba? Kumusta ka? Kumusta ka kumusta ka kapatid, brother, sister? Ganun ba? Hindi man. Ala, hindi ko akalain umabot siya ng ganitong views, tapos kayo yung nambulaga. Yung mga relatives ko, sa lahat ng relatives ko, isa lang nag-chat sa akin. OFW. Putik, akala ko di. Ala, pasensya na kayo. Mangingi talaga ako ng pasensya sa inyo lahat mga kabayan. Kayo yung nabulaga sa ginagawa ko na experiment ko yun sa relatives ko talaga, lalo na sa kapatid ko.
Sorry talaga, sorry talaga. Na hindi ko alam. Kakapalan ko lang talaga yung mukha ko dito. Kakapalan ko talaga yung mukha ko dito humarap sa inyo. 372, 74 viewers. Sorry. Experiment ko lang talaga yun. Na, kasi sabi nila, maalala lang tayo pag wala na tayo. Ganun yun. Pero, naiyak man ako eh. Hindi ko akalain na marami mang nag-alala sa akin eh. Sorry jud kayo, patawad talaga sa inyong lahat eh. Kasi kahapon ulitin ko to ngayon nasa mga 405 viewers, ulitin ko ha. Kahapon kasi nagkaisumya ako, kailangan ko ng, parang gusto kong tawagan yung kapatid ko, lalo na sa anak ko, mama, papa ko. Hindi talaga sila makontak. Yeah, ang ginawa ko, binubulaga ko sila ba na ganito yun. Hala, hindi ko akalain na kayo yung nabulaga sa akin mga idolo. Sorry talaga, sorry jud kaayo gyud, sorry. Ako first time pero pag tanto wala bibigay sa Pinas, magagalit sila. Ala, sorry talaga. Ano lang yun, Linlin, experiment ko lang sa relatives ko ba kung may makaalala pa ba sa akin dahil wala talagang nag-chat sa akin maski yung kapatid ko. Alam niyo, uhaw ako sa kapatid ko talaga kasi malayo ako sa kanila. Gusto ko nang may mapapayo bilang isang kapatid talaga. Wala talaga eh. Kaya experiment ko lang yun sa kanila, lalo na sa kapatid ko, sa relatives ko na kumbaga, i-chat daw, kumusta, ganun ba? Kasi, wala kayo yung nabulaga sa akin. Hindi ko akalain na, akala ko yung mga relatives ko yung mabulaga sa akin, kayo pala yung mabulaga sa akin. Wala, sorry talaga, manghingi talaga ako ng sorry, uy. Alam nyo, kaya nag-live ako ngayon kasi hindi ko akala yung pagising ko la ganun na yung sa akin, ganun na yung nangyari sa akin ba ako. Hala, akala ko sila yung relatives ko nabulaga, kayo pala yung nabulaga sa akin. Kasi sumya lang talaga akong oras na yun ng pag-upload ko ba kasi gusto ko na mabulaga sila kasi tingnan ko yung reaction nila. Experiment ko lang yun ba. Wala, sorry talaga eh. Alam, kung may magagalit man sa akin dito, naintindihan ko po kayo. Hindi talaga magandang biro yun. Pero naiyak talaga ako dahil naiyak talaga ako as in. Ayoko nang dito pag maiyak talaga ako dito, ang pangit ang mukha ko. Naiyak talaga ako dito mga kabayan dahil akalain nyo mga kabayan, hindi nyo ko kilala. Yung nagkakilala sa akin, wala. Hindi man lang, uy, ganito. Lalo na sa relatives ko, wala talagang nag-chat sa akin. Walang nag-chat sa akin, kaya yung hindi pa kilala, sila pa yung nag-alala sa akin. Diyan din kapatid ko lalaki nagtrabaho din sa Saudi. Sorry talaga. Nakailang sorry na talaga ako. Uulitin ko talaga, hindi talaga ako magsasawang mag-sorry. Sorry talaga. Nabulaga kayo. Sorry po. Ayaw papito sa basher, sir. Pray lang. Okay, kung may basher man sa ginagawa ko, naintindihan ko po kayo. Basta naghihingi lang po ako ng sorry talaga. Kasi experiment ko lang talaga yun sa mga relatives ko.
Kasi until now, hindi sila nag-chat sa akin, lalo na sa kapatid ko. Nainis ako sa kapatid ko dahil nag-chat lang sa akin para manghingi ng pera. Hindi man lang nag-chat sa akin na, kumusta dong? Ganito, ganyan. Hindi man lang. Nagtaka ako sa live. Nag-live talaga ako dito, Reggie, dahil na-shock talaga ako pagising ko. Hala, ganito na yung ano ko. Hala, yung imbis na yung kumbaga, yung ibubulaga ako yung kapatid ko, yung mga relatives ko, kayo yung nabulaga sa akin. Hala, sorry talaga. Diyos ko, akala ko totoo talaga. Hala, naiyak talaga ako mga kabayan dahil hindi ko akalain ang dami nyo palang nag-concern sa akin. Salamat talaga sa inyo. Mamaya, baga totoo niyan ako po. Uy, wag naman, Mimi. May anak pa ako. Bubuhayin. Ako yung nabubuhay ako yung kailangan, ako na yung nagbibigay ng ng mama papa ko, yung kapatid ko na special, 2 anak ko. Single ba ako, no? Ala, hindi ko talaga akalain na pagising ko, hala, ganito. Ala, hindi ko akalain gano'n. Yung para lang yun sa experiment ko lang, yung para sa relatives ko. Alam niyo, sa dami kong relatives na nakasalamuha, kasi matahimik ako sa personal talaga. Tahimik akong kakausap lang ako pag pag magtanong sila. Sobrang tahimik ko lang talaga. Pare sa trabaho, tahimik din ako. Alam niyo, yung nag-chat sa akin, isa lang na relatives ko, nag-chat sa akin. Ganito, ganito. Uy, kumusta ka na? Ganito. Allah. Sa dami-dami ng pero yung nag-alala sa akin, isa lang relatives ko, pero yung hindi ko relatives, sila pa yung ang dami nag-alala lang. Ala, hindi ko talaga akalain, oy. Ala. Experiment ko lang talaga to. Sorry. Di ba alam nyo naman, di ba, magpakatotoo tayo dito, di ba? Pag wala tayong pera, hindi tayo maalala ng tao, tapos maalala lang tayo pag may kailangan sila. Tapos pangalawa din, maalala lang tayo pag wala ka na. Kaya experiment ko lang talaga yun. Kaya hindi ko akalain na iano ko sa relatives ko, kayo yung nabulaga sa akin. Uy, wala. Uy, sorry talaga. Reaksyon ko rito, kabayan, sa ginawa mong ito, gusto mo talagang mapansin ng iyong pamilya dyan sa Pilipinas. At makita mo ang kanilang reaksyon sa ginawa mong pagpapanggap bilang patay na sa social media. Ngayon, kung gusto mo talagang pansinin ka ng pamilya mo at maalala ka, subukan mong wag din silang pansinin. Wag kang mag-chat, wag kang mag-PM. Mag-focus ka lang sa trabaho mo, mag-ipon ka ng pera mo sa pag-uwi mo, wag ka magpadala ng mga ilang buwan. Sigurado yan. Bigla silang magte-text sa'yo, mag-PM sa'yo. Ano na nangyari sa'yo dyan? Bakit di ka na nagpapadala? Pero yung nag-experiment ka na bilang patay na para lang mapansin ng pamilya mo at makita ang reaksyon nila sa iyong pagkamatay, ay talagang mababas ka nga talaga sa social media niyan. Matatawag ka nga, masasabihan ka nga talagang may pagka siraulo ka na yata o baliw na. Biro mo, magpapanggap kang patay para lang makita mo reaksyon ng pamilya mo kung mahal ka pa nila o gusto ka o maalala ka pa nila. Yan ay maling-mali, kabayan. Ngayon, hayaan mo na lang sila kung
Kung ayaw ka nilang pansinin, di wag mo na lang muna silang pansinin. Manalangin ka na lang dyan sa may kapal. Manalangin ka, magdasal ka, na maging malakas ka. At mag-focus ka sa trabaho mo. At mag-ipon. Ngayon, kung mag-PPM na sila sa'yo at magte-text, dun, naalala ka na nila. Hindi magtatanong na sila kung ano na nangyari sa'yo dyan, bakit di ka na nagpapadala. Di doon ka na magbigay ng magandang explanation kung bakit. Sabi mo, ang totoong nararamdaman mo para sa kanila. Huwag ka na lang mag-experiment na patay-patay kasi tapos ipopost mo pa sa social media. Mababas ka lang dyan kapag nalaman nilang niloloko mo lang din ang lahat ng taong nakapanood ng yung video na pinost mo. Kaya payo ko lang sa iyo bilang katulad kong OFW dito sa Saudi Arabia, mag-focus ka na lang sa trabaho mo at mag-ipon. Pero ang dapat gawin mo talaga, buwan-buwan ka pa rin magpadala sa pamilya mo para sa mga anak mo kung iniwan ka nga ng asawa mo. Pag nag-PM yung mga magulang mo, sabi walang panggastos yung mga anak mo, di magpadala ka. Yun lang, para mapansin ka. At samahan mo na rin ang panalangin na bigyan ka ng kalakasan, kalusugan dito sa Saudi Arabia. At huwag magkasakit, di ba? So kabayan, mag-ingat ka na lang dito sa pagtatrabaho mo sa Saudi Arabia. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Hayaan mo na yung asawa mo kung niloko ka. Ang asawa napapalitan, pero ang pamilya hindi na. Mga anak mo hindi. Pero ang asawa pwede mong palitan yan. Siya yung nagloko, siya yung iniwan ka, di pumokus ka na lang sa mga anak mo. Silang tutukan mo ngayon na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. At kausapin mo yung mga magulang mo kung paano mo sila susuportahan. Ganun lang. Payong kaibigan lang.